Aminado ang bansang Japan at Amerika na ito na ang pinakamalaking humanitarian deployment na kanilang ginawa sa kasaysayan ng pagtulong nila sa mga bansang nangangailangan ng tulong dahil sa kalamidad. Para sa detalye, balitaan mo kami Julius Di Saburo. Patuloy ang pagbibigay tulong ng lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon sa loob at labas ng bansa sa mga matinding naapektuhan ng bagyong Yolanda. Halos isang linggo na ang nakararaan. Pangunahin sa mga nagpaigting ng aid efforts ang Estados Unidos. Ayon kay Marine Brigadier General Paul Kennedy na siya din namang nakabase sa Japan na ngayon lamang sila nakakita ng ganito kalaking hagupit at pinsala ng isang kalamidad. 10 barko at ilang sasakyang panghimpapawid ang idineploy ng Amerika sa bansa para tumulong at mapabilis ang search, rescue, relief at recovery operations lalo na sa pagdating ng USS George Washington. Kaya't lalo pang napabilis ang kanilang kapabilidad na pagbibigay tulong. Samantala, ng Japan ang pagpapadala pa ng 1,000 tauhan sa bansa, kabilang ang warships at aircrafts nito. Gaya noong World War II, pinakamalaking Japanese military deployment na din ang kanilang ibinigay ngayon dahil sa mga apektado ng bagyong Yolanda. Isa sa kanilang pinagtutuunang pansin ngayon ang distribusyon ng relief supply sa mga survivors mula sa pagkain hanggang sa maiinom na tubig. Kanila din namang siniguro ang malinis na supply ng tubig gamit ang kanilang mga makabagong makinarya. Naandito din naman sa bansa ang ilang mga modernong sasakyang pandagat at panghimpapawid ng Amerika gaya ng hospital ship at submarine at ipoposisyon ito sa Tacloban at Ormoc. Tinataya namang mayroong higit sa 500 manlalayag kasamang ilang PhilAms sa USS George Washington. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius Di Saburo.